Isang napakalaking misteryo talaga ang kwentong ibabahagi ko sa inyo na nangyari sa akin dito sa probinsya namin 3 taon na ang nakakalipas. Naniniwala ba kayo sa mga aswang? Kung hindi, pareho po tayo. Pero ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ngayon ay ang nagpabago sa pananaw ko sa mga aswang. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Jean. 25 years old ako ng panahong ito. Office job po ang trabaho ko noon na may kaugnayan po sa mga bills payment. Sa trabahong ito, ang kwentong ibabahagi ko po sa inyo. Dahil dito nangyari at naranasan ko ang di kapanipaniwalang nangyari sa buhay ko. Sa totoo lang po, tahimik lang akong tao. May i-consider ko rin ang sarili ko na isang introvert. Mahilig akong mapag-isa. Parang napaka-peaceful kasi ng buhay sa tuwing wala tayong kasama. Tsaka isa pa, hindi po ako mahilig sa mga drama, sa plastika na tsismisan. Ayaw na ayaw ko po yan kasi umiiwas po ako sa gulo at ayaw kong meron akong kaaway. Kahit na tahimik lang akong tao, lahat ng kasama ko sa work ay kasundo ko. And at the same time, kaibigan ko rin po sila. Pero meron po kaming isang ka-workmate na kung tahimik ako, siya po ay mas lalong tahimik. Kumbaga, kung makita mo siya sa personal, ay iisipin mo talaga na suplada siya. Kasi kahit minsan ay hindi po namin siyang nakitang ngumiti at nakisama sa amin. Ang tingin talaga namin kay Julie ay napaka-misteryoso niyang tao. Na hindi mo alam kung anong nasa isip niya at hindi mo kayang basahin ang pagkatao niya. Iikot po ang istorya kong ito sa amin ng ka-workmate kong yon na tawagin na lamang po natin sa pangalang Julie. Si Julie po ay may katangkaran na hindi pangkaraniwan na tangkad ng isang babae. Mahaba yung buhok niya, lagpas ng bewang niya na laging nakalugay. Mahilig siyang magsuot ng palda na mahaba at yun ang lagi niyang sinusuot. Na para sa akin kung makita mo ang pormahan niya ay napakadesente po. Sa probinsyang kinalakihan ko ay usong-uso po ang kasabihan ng mga aswang. Na dati pinaniniwalaan ko po yan. Pero kasi noon bata pa lang ako at lagi ko lang yan naririnig sa mga magulang ko at mga nakakasama ko noon. Pero nung tumanda na ako, nalaman ko na sa sarili ko na hindi naman talaga sila totoo. Wala naman talagang nabubuhay na aswang at katang-isip lamang natin sila. Nandito pa rin naman po ako sa probinsya namin. Kaya lang, wala na ako doon sa bahay namin. Dito na po ako sa syudad nagtatrabaho at nakatira sa isang apartment. Dahil nga po, pare-pareho kaming kinalakihan ng mga kasama ko sa trabaho, ay hindi na rin po bago sa kanila ang salitang aswang. Minsan nga ay napag-uusapan namin si Julie at napaghihinalaan po nila na isang aswang daw po si Julie. Ako naman po ay hindi din po ako naniniwala doon at hindi na ako nakikisoso sa usapan nila dahil lang alam ko noon na hindi naman po totoo ang mga aswang. Pero minsan po sumasagi din sa isip ko na parang may iba po talaga sa pagkatao ni Julie at tumatanim na sa isip ko na parang ganun na po talaga siya. Isang araw, nagkaroon kami ng salo-salo ng mga ka-workmate ko. Nalibre po kasi ako ng araw na yon dahil naging employee of the month po ako. Sobrang saya ko noon dahil hindi lang unang beses nangyari yon. 6 na buwan po akong sunod na nabigyan ng ganong award. Pero noong araw lang ako noon ng libre sa mga katrabaho ko dahil nangako po ako sa kanila na kung ma-awardan po ulit ako noon ay malilibre na po ako. Kumain lang kami sa kantin namin. Bale bumili lang ako ng pagkain at pinagsaluhan namin yon noong lunch break namin. Noong araw na yon, inaya ko rin po si Julie na sumama sa amin para makakain siya ng mga pagkain na binili ko. Pero ang sabi niya ay hindi po siya makakasama dahil may pupuntahan daw po siya sa lunch break namin. Pagkasabi ko noon, meron po siyang inabot sa akin na baunan na Tupperware, kulay puti po yon. Pagkaabot niya sa akin, ay tinanong ko siya kung anong laman nun at ang sabi niya ay longganisa daw po.
At hindi lang daw po basta-basta longganisa yon, dahil longganisa daw yon ng Nueva Ecija. Na-excite naman po ako noong sinabi niya yon kasi hindi pa ako nakakatikim ng longganisa ng Nueva Ecija. Sabi niya, regalo niya daw sa akin yon para i-congratulate daw ako. Natuwa naman ako noong mga oras na yon kasi noon ko lang po siya nakausap ng ganoon. Pagkaabot niya sa akin noon, inilagay ko po yun sa bag ko. Kasi po balak ko po yung kainin mamayang lunch break namin. Pagkatapos po nun, pumunta na ako sa kantin. 1 oras lang ang break namin at napakabilis lang na lumipas ang oras na yon dahil sa kwentuhan. Hanggang sa nagkayayaan kami ng mga katrabaho ko na umalis na ng kantin para mag-prepare na bago pumasok. Pagkarating ko ng locker room namin, doon ko lang po naalala yung binigay sa akin na longganisa ni Julie. Nanghihinayang po ako ng mga oras na yun kasi hindi ko po yun nakain kanina. Nawala po kasi sa isip ko. Pero sabi ko mamaya ko na lang yung kakainin sa apartment. Dinner ko po, kumbaga. Pagpasok ko ng office, nakasalubong ko po si Julie. Ano, masarap ba yung binigay ko sa inyong longganisa? Sabi niya. Ay oo, the best, napakasarap. Thank you nga pala ulit ha. Sagot ko naman. Kahit na hindi ko naman po talaga kinain yung longganisa na binigay niya sa akin, sinabi ko pa rin na kinain ko yun. Kasi ayaw ko namang sabihin na nakalimutan kong kainin yung kanina. Kasi baka isipin niyang hindi ko naman talaga gusto yung binigay niya sa akin. Pagka-out ko sa office, sumakay ako ng jeep para umuwi na. Kasi may kalayuan yung apartment ko kung lalakarin ko yon, kaya sumasakay po talaga ako ng jeep. Pagkasakay ko ng jeep, maya-maya lang ay may naaamoy po ako na parang may nasusunog na buhok. Kung nakaamoy na po kayo ng sunog na buhok, ganun na ganun yung naaamoy ko. Pero napakabagsik po ng amoy na yon, na kahit mahangin sa jeep, naaamoy ko pa rin yon. Lumingon-lingon pa nga ako sa mga nakasakay din sa jeep kung doon nga po nanggagaling yung amoy, pero normal naman po ang lahat. Ilang minuto lang ay nawala yung amoy na yon, hanggang sa makaamoy ulit ako na parang meron naman pong nasusunog na kahoy, yung bang parang may nagsisiga. Doon na ako napaisip na parang nanggagaling yung amoy na yun sa loob ng bag ko. Kaya pag uwi ko ng apartment, binuksan ko na agad yung bag ko. At nanggagaling po yung amoy na yon sa Tupperware na binigay sa akin ni Julie. Takot na takot pa nga akong buksan yung Tupperware na yon kasi napakabaho po talaga. At nang mabuksan ko yun, doon tumambad sa akin yung laman ng baunan na merong laman po na sunog na karne. At yung karne na yun ay may mga buhok. Tinapon ko agad yun, pero hindi ko yun tinapon sa loob ng apartment ko. Tinapon ko po yun sa labas. Galit na galit ako ng mga oras na yun kasi bakit ka naman bibigyan ng ganoon ng isang tao? Pero kanina naman po pagkaabot sa akin ni Julie, longganisa naman talaga yung laman nun pagbukas ko ng Tupperware. Pero bakit naman naging ganon kasi kung napanis man yun ay hindi naman po magiging ganon ang itsura ng longganisa. Hindi ko po kinampronta si Julie kinabukasan. Ikunento ko po agad yun sa mga katrabaho ko. Bali po kasi pinicturan ko po yun tapos pinakita ko po sa kanila. At pagkakita po ng isa sa mga katrabaho ko, nalaman po niya agad na gamit daw ng mga aswang yun para ipasa daw po ang lahi nila kung sakaling makain ko daw yun. Pero bakit naman gagawin sa akin ni Julie yun? Wala naman akong ginagawang masama sa kanya. Pero ang sabi ng mga katrabaho ko noon, baka dahil daw po naiinggit sa akin si Julie. Kaya gusto niya daw po akong mapahamak. Sa office po kasi namin, meron pong sabi-sabi dito na malapit na daw po akong ma-promote sa trabaho. At naging sunod-sunod pa yung mga award ko sa office. Kasundo at kaibigan ko pa ang lahat ng mga office mates ko at close ko din yung mga boss namin doon. Kaya dahil po siguro doon, naiinggit po sa akin si Julie. Iba po talaga ang nagagawa ng isang tao dahil lang sa inggit.
na humahantong pa sa masamang gawain. Sa panahong ngayong ito, napatawad ko na po si Julie. Pero naging isang aral po sa akin ang nangyaring ito sa buhay ko. Natutunan ko na hindi lahat ng taong makakasalamuha natin ay magugustuhan tayo. Meron at meron pa rin ang hindi tayo magugustuhan. Pero kailangan natin yung tanggapin. Magandang araw po sa lahat ng nakikinig ng inyong programa. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay karanasan ko sa mga aswang. Ibabahagi ko po ang kwentong ito para sabihin na totoo po ang mga nilalang na ito. Totoo po ang mga aswang. Totoo pong nabubuhay sila sa mundong ibabaw. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Berto. 36 years old ako nang mangyari ang kwentong ibabahagi ko sa inyo. Nangyari ito noong taong 2007. 3 na ang mga anak ko noon, pero nasa murang edad pa lamang sila ng mga panahong ito. Sa probinsya kami nakatira at ang buhay dito ay masasabi kong mahirap talaga. Mahirap kung hindi ka madiskarte at mas lalong mahirap kung hindi ka kakayod ay talagang magugutom ka. Ang isa sa mga trabahong pwede mong pasukin sa aming probinsya ay ang pangingisda, pero napapalibutan din ang lugar namin ng mga palayan. Naging mangingisda na rin ako, pero sa pagiging magsasaka ako nakahanap ng permanenteng trabaho. Kasama ko kasi ang kapatid ko na noon ay may kakilala siya na may-ari ng malalaki at naglalawakang palayan. May kaya ang pamilyang pinapasukan niya noon at hindi kami nawawalan ng trabaho. Isang araw, sinabihan ako ng isa sa mga kapitbahay namin noon na meron daw bagong bukas na kiskisan ng palay di kalayuan mula sa bahay na tinutuluyan namin. Nagtanong naman ako noon kung sino yung may-ari noon, pero ang sabi niya ay hindi din daw niya kilala. Kumbaga bagong lipat lang daw ang mga ito sa lugar namin. Noong minsang nagawi ako doon ay naintriga din ako kung anong itsura ng bagong kiskisan ng palay na sinasabi nila. Naisipan kong pumunta doon at may nakausap ako doon na tawagin na lamang natin sa pangalang Mang Kiko. Nagkausap kami nito hanggang sa malaman ko na siya palang may-ari ng kiskisan, at sa pag-uusap namin ay napag-alaman ko na naghahanap daw pala sila ng tagabantay doon at trabahador. Hanggang sa naalokan niya ako kung meron daw ba akong kilala na pwedeng mamasukan sa kanila. Pero ang sabi ko, pwede naman ako. Ako na lang ang kunin nila, banggit ko. Mukha namang mabait nang makausap ko si Mang Kiko noon. Nakuha niya ang loob ko. Kaya nga ako nagpresenta noon sa trabahong inalok niya sa akin. At napaisip ako noon na magkakasundo kaming dalawa kung magkataong matuloy akong mamasukan doon. Noong mga panahong ito ay nabanggit ko din sa kapatid ko ang balak kong mamasukan doon. Wala naman naging problema. Pumayag naman siya. Gusto nga niyang matuloy ako doon dahil permanente daw ang trabaho ko doon. Pumayag din ang misis ko noon nang mabanggit ko sa kanya ito. Ganon din ang sinabi niya, gaya ng sinabi ng kapatid ko. Noong mga panahong kasing ito, hindi ko alam pero nag-aalinlangan ako noon na parabang nagdadalawang isip ako ng hindi ko alam, na parabang may pumipigil sa akin na wag akong tumuloy doon. Pero hindi ko na pinansin masyado ang nararamdaman ko dahil kailangan kong palakasin ang loob ko para sa pamilya ko, para may makain kami at magkaroon ako ng magandang trabaho. Tumuloy ako. Nagtrabaho ako doon. 1 linggo nang maranasan ko ang pagtataka sa lugar na pinagtatrabahuhan ko. 7:00 pa lang ng umaga, nagbubukas na ang kiskisan. Maaga pa lang dagsaan ng mga nagpapakiskis ng palay. Isipin nyo na lang kung gaano karami yon kasi nag-iisang kiskisan lang ng palay ang meron sa lugar namin. At kung hindi na talaga kaya, yung ibang mga tao nagtsatsaga na pumunta doon sa iba pang kiskisan pero malayo na sa lugar namin.
Meron din naman, iniiwan na lamang nila doon ang palay nila at babalikan na lang nila. Kada sasapit ang 12:00 ng tanghali, ay doon na ang pahinga ko at oras ng kain. Hindi libre ang pagkain ko doon kaya umuwi pa ako sa amin para kumain. At kung minsan nagdadala ako ng pagkain. 2:00 ng hapon ang simula ng trabaho ko, pero kada sasapit ang 1:00 ng hapon, bumabalik ako doon para magpahinga. Minsan doon na din ako natutulog. Sa harap ng kiskisan ay doon ako nagpapahinga. Meron kasing duyan doon at isang bahay kubo na parang pahingahan din. At talaga namang napaka-presko doon dahil maraming puno at sa likod ng bahay nila ay merong malawak na palayan kaya napakahangin. Malapit sa duyan na pinagpapahingahan ko ay meron ding isang maliit na bahay na parang dating tindahan. At isa sa naging payo sa akin noon ni Mang Kiko ay wag na wag daw akong papasok doon. Wala naman siyang sinabi sa aking dahilan kung bakit. Isang araw, habang nakahiga ako doon sa duyan, nagpapahinga, ay may nakita akong 2 matanda na nakatayo doon sa labas ng pintuan. Doon nga sa maliit na bahay. Nakatingin po silang 2 sa akin. Parang mag-asawa ang 2 matandang ito. Nakatayo sila doon na parang kakalabas lang nila galing doon sa maliit na bahay. Nang makita ko sila, nagulat ako at hindi ako nagsalita. Nakipagtitigan lang ako sa kanilang 2. Hindi din naman din sila nagsalita para kausapin ako. Nakatayo lang sila doon hanggang sa umalis sila at pumunta doon sa bahay sa gilid ng kiskisan. Hindi ko na din sila sinuway noon dahil akala ko naligaw lang sila sa lugar na yon, pero nakapasok sila sa loob ng bahay ni Mang Kiko. At nang minsang nakausap ko si Mang Kiko, magulang daw pala niya yung 2 matanda na yon. Maraming beses kong nakikitang naglalabas-pasok doon ng 2 matanda na yon na magulang nga ni Mang Kiko doon po sa maliit na bahay. Pero nagpupunta lang sila doon kapag ako lang mag-isa sa labas at walang nagpapakiskis ng palay. Lagi ako nagtataka at napapaisip kung bakit hindi nila ako kinakausap at hindi rin sila nagsasalita. Kayong sa itsura naman nila, medyo may kalakasan pa naman ng mga ito. Hinding-hindi ko makakalimutan ang pangyayaring ito at hanggang ngayon ay alam ko pa rin ang araw at petsa nang mangyari itong susunod ay kukwento ko sa inyo. Habang nagpapahinga ulit ako doon sa duyan, ay tumayo ako dahil naiihi ako. Ng mga panahong ito ay naisipan kong doon ako umihi sa gilid malapit doon sa maliit na bahay na laging pinapasukan ng 2 matanda. Sa gilid kasi ng maliit na bahay na yon ay merong abandonadong patubig na tuyot na at wala ng tubig at ginawa na lang itong tapunan ng basura. Nang makapunta ako doon at ibababa ko pa lang ang zipper ko, ay nakakaamoy na ako ng masangsang na amoy na malansa. Hindi malansa na isda, kundi malansa na galing sa karne. Lumingon-lingon ako baka nanggagaling lang yun sa basura mula doon sa baba ng tuyot na patubig. Pero hindi talaga doon eh. Hanggang sa napalingon ako doon sa maliit na bahay at nakita kong nakabukas ang pintuan nito. Kahit na malayo-layo ako, ay kitang-kita ko ang loob ng bahay nito kung saan meron akong nakitang nakahigang frigider na kulay puti. Sa gilid nito ay may dugong tumutulo. Nagulat ako at natakot at hindi ko alam ang gagawin ko. Pero hindi ko napigilan ang sarili ko na pumasok doon para tignan kung ano ang nasa loob ng nakahigang frigider na yon at bakit may dugo ito. Nang makapasok ako, binuksan ko agad yon at tumambad sa akin ang tone-toneladang lamang loob na mukhang sariwa pa base sa kulay at itsura at amoy nito. Sobrang lansa ng amoy nun dahil sa dami at hindi nakabukas ang frigider dahil walang lamig na lumalabas dito. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko ng mga oras na yon dahil bakit sila may ganoon at bakit nila tinatago ang mga lamang loob na yon. Ng mga oras na ito ay sinisiyasat ko rin ng maigi ang mga lamang loob doon
kung galing ba talaga yun sa mga hayop o baka alam nyo na yun. Baka lamang loob yun ng mga tao. Kasi ang pumasok sa isip ko noon baka may lahing aswang ang pagkatao ni Lamang Kiko. Sa totoo lang, sanay na akong makakita ng lamang loob ng baboy, ng manok o kahit anumang uri ng hayop na niluluto at kinakain natin. At sa palagay ko, ang mga lamang loob na yon ay hindi galing sa mga hayop. Habang sinisiyasat ko ang mga lamang loob na yon, ay tsaka ko naman narinig ang sigaw ni Mang Kiko sa labas at nagsisisigaw ito. Walang hiya ka. Ang sabi ko sa'yo, bawal kang pumasok dyan. Sigaw nito na galit habang nakaduro ito sa akin. Nang mapatingin ako sa kanya, ay tsaka ko napansin na itim ang mga mata nito at tila ba naging matingkad ang kulay ng balat niya na para bang magpapalit na ito ng anyo. Wala na akong magawa ng mga oras na yon at napasigaw na lang ako sa takot. Isa lang ang pumasok sa isip ko, ang tumakbo palabas doon at humingi ng tulong. Nakatakas ako ng mga oras na yon. Nakauwi ako ng bahay. Yun na yata ang pinakamabilis na takbo na naranasan ko sa buong buhay ko at hindi ko akalaing makakatakbo ako ng ganoong kabilis. Nang mangyari ito, hindi na ako bumalik doon sa kiskisan at nagtago ako. Siguro 1 linggo noon akong hindi lumabas sa bahay dahil sa takot. Hindi ko rin ito ipinagsabi sa mga tao sa amin. Sinabi ko lang ito sa pamilya ko. Ang pumasok kasi sa isip ko ng panahong yun ay baka balikan ako nila Mang Kiko at baka madamay pa ang pamilya ko. Pero ang kinakatakutan kong ito ay nangyari ng minsang gabi. 1 linggo ang makalipas ay nakakarinig ako ng mga kalabog sa bubungan namin at mga kaluskos na parang may tao sa labas ng bahay namin. Alam kong babalikan nila ako, pero kung idadamay nila ang pamilya ko ay magkakagulo talaga kami. Nang mga panahong ito ay hindi ko na rin ito sinabi sa kapatid ko dahil alam kong ipagtatanggol niya ako at handa niyang iaalay ang buhay niya para lang may paghiganti ako. Ganun kasi ang kuya ko. Bata pa lang kami ay ipinagtatanggol niya na kami at malakas talaga ang loob niya. Pero natakot na din ako noon kaya humingi na rin ako ng tulong sa kanya at inaasahan ko na nga talaga namang pupunta siya doon at makikipagbuno. Pero pagpunta niya doon ay sarado na daw ang kiskisan ng palay nila Mang Kiko at wala na rin daw sila doon. Naging maayos naman ang buhay namin noon simula nang magsara yung kiskisan na yon at umalis sila Mang Kiko. Pero may bumasag sa katahimikan namin noon nang minsang may nagpunta sa amin na 2 lalaki at kinausap nila ako. Matagal na daw pala nilang tinutukis itong si Mang Kiko at yung 2 matanda dahil di umano sila ang mga aswang na may sala sa pagkawala at pagkamatay ng mga tao sa lugar nila. At maganda daw na naagapan ko daw ng maaga yon at nalaman ko agad ang pagkatao nila at wala nang nabiktima sa amin. Matagal lang nangyari ito pero hindi pa rin maalis sa isip ko kung saang lupalop kaya naroroon ang pamilya nila Mang Kiko at kung saan na naman kaya sila mambibiktima. Magandang araw po sa lahat ng taga-subaybay ng YouTube channel ninyo, JT Horror Stories. Unang-una po sa lahat, nagpapasalamat na ako in advance kung mabasa at matampok ninyo ang kwentong pinadala ko sa inyo at magawa nyo rin po ito ng animation. Mahilig din po kasi ako makinig ng mga horror stories dito sa YouTube dahil nakaka-relate po ako sa mga kwento, lalong-lalo na po kung ang topic ay tungkol sa mga aswang. May karanasan po kasi ako sa mga aswang at tungkol po dyan ang kwentong ibabahagi ko sa inyo. Ipinadala ko to kasi alam kong swak ito sa mga kwentong binabahagi nyo rin sa YouTube channel nyo. Sana po ay magustuhan ninyo at pagpasensyahan nyo na lang din po ang pagtatagalog ko. Bisaya po kasi ang lengguwahe namin at minsan lang kami magtagalog dito sa amin.
yun lamang po at uumpisan ko na ang kwento ko. Noong taong 2012, may dumating pong napakalakas na bagyo dito sa amin. At kapag bumabagyo po sa amin ay talaga namang malakas na bagyo yun at binabaha po kami kahit na konting ulan lang. Noong panahon na yon, alam na namin sa sarili namin na hindi lang pangkaraniwan na bagyo yun at nagpasya si Papa na lumikas na daw kami at kunin namin ang mga mahalaga naming gamit. Noong kasagsagan ng bagyo, nagpamalas na agad ito ng malalakas na hangin na parang liliparin na ang bubong namin anumang oras. Nagkakalampagan na po ito kaya naman nagmadali kaming maglikas ng mga gamit. Gawa naman po sa hollow blocks ang pundasyon ng bahay namin, pero sa kusina ay purong gawa po sa kahoy. At ilang oras lang po, yung ibang mga kahoy doon ay nawasak na sa lakas po ng hangin. Ang kinakatakot pa namin ng mga oras na yun ay kung ang bubong po namin ay tangayan na talaga ng hangin. Kaya wala na po kaming inaksayang oras at umalis na kami doon, dala po yung mga mahalaga naming gamit. Tapos isinakay po namin yun sa tricycle. Sabi ni Papa, manunuluyan daw po kami sa kumpare niya na si Manong Ramon. Ito pong si Manong Ramon ay kilala dito sa amin na nakakaluwag po sa buhay. Sila po kasi ang may-ari ng mga ektaryang maisan sa amin at mga kabukiran. Habang pupunta kami sa bahay nila, sinabihan na po kami ni Papa na maging behave daw kami doon at huwag mag-iingay o gagalaw ng mga gamit. Dahil nga makikituloy lang kami sa kanila at nakakahiya naman po kung gagawa kami ng di maganda doon. Malapit lang naman ang bahay nila Mang Ramon mula sa bahay namin. Kaya wala pang ilang minuto narating namin agad yung bahay nila. Pagkarating namin ay sinalubong po kami ni Manong Ramon at yung anak niyang lalaki na parang kasing edaran ko lang rin na nasa 20 anyos ang itsura nito. Dahil nga malakas ang ulan, wala na po silang inaksayang oras at tinulungan po nila kaming buhatin yung mga dala-dala naming gamit para ipasok po sa garahe nila. Si Papa, si Manong Ramon at yung anak niya lalaki ang nagtulong-tulong sa pagbubuhat sa mga gamit namin. Kami naman ni Mama at yung kapatid kong lalaki na 7 years old yung nag-aayos po sa mga gamit na dinadala po nila sa garahe. Pagkatapos nun, pinapasok na po nila kami sa bahay dahil sobrang lakas ng ulan at nagkakandabasaan na po kami. Pagpasok namin, ay agad kong napansin yung maganda nilang bahay. Second floor po yung bahay nila at pagpasok namin, hindi na po namin naririnig yung malakas na ulan sa labas dahil po nakakisami po yung bahay nila at makapal po talaga ang pundasyon ng bahay. Doon po, nakaramdam po kami na ligtas na po talaga kami sa bahay po nila Mang Ramon. Maya-maya lang, lumabas po yung asawa niya na si Ate Grace. At ang unang bungad na tanong niya sa amin ay kung kumain na po ba kami. Siyempre tumanggi po si Papa at sinabi niyang kumain na kami pero ang totoo po hindi pa po talaga. Pero pinilit po nila kaming kumain na muna tapos dumiretso agad kami ng kusina at umupo sa pagkainan nila. Pagkaupo naming apat na magpamilya, nakahanda na po yung pagkain. Hinanda po talaga nila yon kasi alam po nilang pupunta po kami ng araw na yon. Si Manong Ramon, yung asawa niya at yung anak nilang lalaki, umupo po sa gilid namin habang kumakain kami. Kaya nagtaka po si Mama at Papa at inaya po silang kumain. Pero ang sabi po nila ay kakatapos lang daw nilang kumain at umupo lang po silang tatlo sa tabi namin at kinakausap lang po kami. Habang kumakain kami at nagkukwentuhan sila Mama at Papa at si Manong Ramon at yung asawa niya, napapansin ko po na parang nakatingin po sa akin yung anak nilang lalaki at nakangiti po ito sa akin na parang gusto pong makipagkaibigan. Ngumiti naman po ako pabalik sa kanya at ng mga oras na yon ay napasabi ako na meron po palang itsura yung anak nilang lalaki. Noong ko lang po kasi napansin yun noong nagkatitigan kaming dalawa. Sa totoo lang po, nagka-crush po ako sa anak nila Manong Ramon noon. Pero dahil lang po sa itsura niya yon. Hindi naman po sa ilusyonada ako. Pero pansin ko rin na parang ganun din po siya sa akin kasi po iba po talaga yung mga titig niya sa akin ng mga oras na yon.
Pagkatapos namin kumain, ako po yung naghugas sa mga pinagkainan namin. Si mama at papa po ay sumama kina Manong Ramon at pumanik po sila sa taas para ipakita po yung kwarto na tutulugan namin. Habang naghuhugas po ako ng plato, lumapit sa akin si Daniel, yung nga pong anak nilang lalaki. At ang sabi niya ay sumama na daw po ako kay mama at papa sa taas at siya na lang daw po ang maghuhugas ng plato. Pero hindi po ako pumayag at sabi ko ayos lang po sa akin yun. Dahil hindi nga po ako mapilit ni Daniel, tinulungan niya na lang po ako sa paghuhugas ng plato. Siya po yung taga-banlaw, ako naman po yung taga-hugas. Napakabait po talaga ng pamilya nila Manong Ramon at naramdaman po talaga namin na welcome kami sa bahay niya. At kahit po hindi po nila kami kadugo, ay tinuring po nila kaming pamilya base sa kung paano nila kami pakisamahan. Kinagabihan nagising po ako. Siguro nasa alauna na yun ng madaling araw. Tulog na po sila mama at papa at yung maliit kong kapatid. Nang mga oras na yun ay nakaramdam po ako ng pagkagutom. Kaya naisipan ko pong lumabas ng kwarto at pumunta po ng kusina. Pagbaba ko ng kusina, walang tao. Ako na lang po ang gising ng mga oras na yun at kinapalan ko na po ang mukha ko at tumingin-tingin ng pwedeng makain sa kusina nila. Dahil mahihiya pa ba ako kumakalam na po yung sikmura ko. Una ko pong binuksan yung ref nila. Pero wala po akong nakitang pagkain na luto na at pwedeng kainin. Kahit tinapay, wala akong nakita. Lumingon-lingon pa ako sa kusina. Tumingin ako sa lamesa kung meron, pati sa lababo nila pero wala akong nakita. At naisip ko noon na baka wala po talaga silang pagkain. At ipagpapabukas ko na lang siguro at doon na lang po ako kakain. Pero may napansin po ako sa kalan nila na may isang maliit na stainless na kawali. At nakatakip yon. At syempre naisip ko agad na baka ulam yon kasi may takip. Binuksan ko yon at pagkabukas ko, umalingasaw po agad ang masangsang na amoy na hindi ko po mawari kung anong klaseng amoy yon. Hindi ko po siya kayang i-explain kung may kaamoy po siya. Dahil ngayon ko lang po naamoy yung ganoong klaseng amoy. Pero napakabagsik po ng amoy na yon na masakit po sa ilong at naluha yung mga mata ko sa sobrang tapang ng umalingasaw na amoy doon. Hanggang ngayon, sariwa pa rin sa alaala ko yung itsura ng ulam na nakita ko doon sa kawali. Kulay orange po ang sabaw at maraming mantika ang nasa itaas nun. Walang mga ingredients yun. Kumbaga walang gulay, puros karne lang po. Tapos yung mga karne ay malalaki po yung hiwa na parang sa steak ang hiwa. At medyo hilaw po yun kasi maroon yung kulay ng nasa gitna ng karne. Gusto ko pa sanang tikman yun. Kaso imposible siguro makain yun dahil napakabagsik at tapang ng amoy ng ulam na yun na kahit ipakain mo sa hayop ay hindi po nila kakainin yun. Kinabukasan nawala na sa isip ko yung nakita kong ulam sa kusina kagabi. Nagising ako at wala na sila mama at papa at yung kapatid ko sa kwarto at naririnig kong nagkukwentuhan sila sa kusina kaya bumaba na agad ako. Pagbaba ko, nakita ko si Papa at Manong Ramon sa sala at nagkukwentuhan po sila. Dumiretso ako ng kusina at nakita ko si Mama na naghuhugas ng plato at agad naman niya akong inayang kumain na. Pumunta ako doon sa lababo nila para kumuha ng plato at maya-maya lang ay nakita ko po si Ate Grace na kumakain at napansin kong kinakain niya po yung ulam na nakita ko kagabi doon sa kalan. At alam kong yun po ang kinakain niya dahil kulay orange po yung sabaw niya sa kanin na kinakain niya. Napatakip po ako ng bibig na hindi ko po alam kung mandidiri ba ako o magugulat. Kasi hindi ko akalaing nakain niya yung ulam na yun at wala akong nakikitang bakas ng pandidiri sa kanya. Kasi po sarap na sarap siya habang nilalantakan niya yung sabaw at karne nito. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko nun. Kasi sabi ko nga, imposibleng makain mo ang ulam na yun. Nang mga oras na yun lumabas ako ng kusina at pinuntahan ko yung mama ko na naghuhugas ng plato. Agad kong kwento sa kanya yung nangyari sa akin kagabi. Nung nakita ko yung ulam at bakit kayang kainin yun ni Ate Grace.
napasabi nga ako sa mama ko na baka nga po aswang po ang pamilya nila. Pero kinurot po ako sa tagiliran ni mama at namilipit po ako sa sakit at ang sabi niya, wag daw akong maingay at baka marinig daw ako ni Mang Ramon. Kung ano-ano daw po ang pumapasok sa isip ko at nagmamagandang loob na nga daw ang pamilya nila, iniisipan ko pa daw sila ng masama. At kung aswang man daw talaga sila, di sana naging aswang na din daw kami. Siguro tama nga po si mama, pero hindi pa rin maalis sa isip ko na baka isang aswang nga po talaga sila. Usong-uso po kasi sa amin ang kasabihan ng mga aswang at kinakatakutan ko po talaga sila. Simula nang nangyari yung nasaksihan kong pagkain ni Ate Grace sa ulam, ay naging mapagmatsyag na ako na parang naging mapaghinala na ako. Pero napapansin ko naman si mama noon na parang baliwala lang sa kanya yung sinabi ko at hindi naman siya natakot. Kaya parang pinilit ko rin pong alisin sa isip ko yung mga hinala ko na baka isa lang nga talaga yung hinala. 5 araw po kaming namalagi sa bahay nila Mang Ramon hanggang sa nawala yung bagyo. Pero may paunti-unti pa ring ulan at doon na po kaming nagpasyang umalis at bumalik sa bahay namin. Nawala na po sa isip ko yung nangyari at ipinagsawalang bahala ko na yun dahil mababait naman po talaga ang pamilya nila Manong Ramon. Dahil noong nasira po ang bahay namin sa bagyo, tinulungan pa nila kaming ipaayos yun at si Daniel naman po ay tinutulungan po ang papa ko sa pag-aayos. Simula noon, naging malapit na kami ni Daniel dahil nga lagi na siya nagpupunta sa amin para tulungan si papa. Pero sabi ni mama ay nagpupunta lang daw po siguro doon si Daniel dahil po may gusto siya sa akin at gusto niya akong makita. Totoo naman po yon dahil nanligaw po siya sa akin ng panahong yon at naging kami po. Pero sa tuwing naaalala ko yung nangyari sa bahay nila noon ay hindi ko pa rin po maalis sa isip ko na isang aswang po si Daniel. Pero hindi ko siya kayang iwasan dahil minahal ko po siya at tinanggap ko siya kung aswang man talaga si Daniel. Mahal ko pa rin po siya. Kahit na may alinlangan ako sa pagkatao ni Daniel at sa pamilya niya, pinakasalan ko pa rin siya. 3 taon po kaming magkarelasyon bago kami nagpakasal. Nung una ay natatakot akong itanong sa kanya yung nasaksihan ko sa nanay niya, yung tungkol nga po dun sa ulam na kinain niya. Pero syempre, mag-asawa na kami noon at naitanong ko rin po iyon sa kanya. Sabi niya yung ulam daw na nakita ko noon na kinakain ng nanay niya ay ipinamana daw po sa kanya ng lola niya yung luto na yon. At yung nanay niya lang daw po ang kumakain noon. Hindi din daw po sila kumakain ng ulam na yon. Sabi ko pa nga, matagal ko na pong gustong itanong sa kanya yon na akala ko po aswang po siya, pati po yung pamilya niya. Pero kung aswang nga talaga ang asawa ko, ay hindi po ako nagsisisi na pinakasalan ko siya dahil mahal ko siya. Isa po yan sa mga natutunan ko sa buhay ko na hindi talaga natin malalaman ang kasagutan sa isip natin kung hindi tayo magsasalita at magtatanong. Sabi nga nila, maraming namamatay sa maling akala. Simple lang ang buhay namin noon. Hindi naman kami mayaman at hindi rin naman kami naghihirap. Maliit lang ang bahay namin pero disente naman ang itsura at kompleto naman kami sa lahat ng gamit sa bahay. Kumbaga lahat ng kailangan namin ay nandoon na at masasabi kong nakakaraos kami sa buhay. Maganda kasi yung trabaho ng tatay namin at maganda yung pasok ng pera sa kanya dito. Napagtapos niya yung ate ko at pinag-aaral niya yung pangatlo kong kapatid na si Kuya Jason. Noong 10 years old ako namatay po ang tatay ko sa malubhang sakit. Doon na po nagbago ang buhay namin. Nagbago ang lahat dahil si tatay lang noon ang bumubuhay sa amin at naging kampante kami sa buhay noon. Hanggang sa mawala na siya, parang nawala na din kami ng bubuhay sa amin. 4 kaming magkakapatid. Ako yung bunso. 3 kaming lalaki at nag-iisang panganay namin ay babae na si Ate Jen.
Si Ate Jen ang inaasahan din namin noon na makakatulong sa pamilya namin noong namatay po si tatay. Dahil siya yung nakapagtapos ng pag-aaral. Pero ilang buwan lang din nang makagraduate si ate, nabuntis po ito. Tapos bumukod po sa puder namin. Yung sumunod naman namin ng kapatid na si Kuya Larry ay 1 taon lang nang namatay yung tatay namin. Nakabuntis din po ito. Bumukod din po siya sa amin. Sa suma total, ako at si Kuya Jason na lang po ang natira sa amin, kasama po yung nanay namin. Bago mamatay si tatay, nag-aaral pa noon si Kuya Jason. Pero huminto siya sa pag-aaral noon at nagpa siyang magtrabaho na lang para nga po makatulong sa nanay ko. Kahit na gusto niyang makapagtapos ng pag-aaral, ay nagsakripisyo siya sa amin. Huminto siya sa pag-aaral at umanap ng trabaho para matulungan si nanay. Umalis po siya sa amin noon at nakipagsapalaran sa Manila. Nakahanap naman siya ng desenteng trabaho doon, pero makalipas po ang 3 buwan, umuwi po ito sa amin. Dito na po nagsimula ang sunod-sunod na kamalasan na nangyari sa pamilya namin. Nung nauwi po si Kuya at nagkaroon po ito ng kakaibang sakit. Nasabi ko pong kakaiba po ang dumapo na sakit kay Kuya Jason dahil ako po yung naging saksi sa lahat ng mga sintomas ng sakit niya. Dahil ako po yung nag-aalaga sa kanya noon dahil si nanay naman po nagtatrabaho noon sa amin. Nung umuwi po si Kuya Jason sa amin, matamlay po siya at namumutla na parang lantang gulay na. Hindi naman namin siya makausap ng maayos noon dahil matamlay po siya at hindi siya makapagsalita ng maayos. Pagdating niya sa bahay, pinahiga na agad siya ni nanay dahil napakataas po ng lagnat niya at namumula po yung kanyang mga mata at wala po siyang ganang kumain. Tinanong siya ni nanay noon kung anong nangyari sa kanya, pero ang sabi ni Kuya ay bigla na lang daw po siyang nahilo isang araw at nanlata nang di niya alam. Wala naman po siyang kinain o ginawa para manlata siya ng ganoon at magkasakit ng ganong kalala. Hindi niya talaga alam kung anong nangyari sa kanya. Kinabukasan, dinala po namin siya sa ospital. Sinamahan po kami ng pangalawa naming kapatid na si Kuya Larry. Pagdating namin ng ospital, ang sabi ng doktor ay overfatigue po ang nangyari sa kuya ko at dehydration daw po. Ang lahat po ng nararamdaman niya ay dahil daw sa pagod at puyat. Sinabihan kami ng doktor na kumain daw lagi siya sa tamang oras at matulog din siya sa tamang oras at huwag magpupuyat at pinayuhan siya noon na huwag na muna magtatrabaho at magpapagod. Noong araw na yun pagkatapos ng check-up na ay umuwi din po kami. Sobrang awang-awa po ako sa kuya ko noon dahil masigla talaga ang pagkatao ni Kuya Jason at masiyahin. Siguro hindi lang po ako sanay na ganoon po siya na merong pong sakit. Ako nag-aalaga sa kuya ko. Ako nagpapakain at lahat ng gusto niya ay sinusunod ko. Nakahiga lang siya at si nanay naman po maaga pa lang nasa palengke na at nagbebenta siya ng mga gulay at isda sa palengke. Doon po sa kaibigan niya. Bali tinutulungan niya po ito sa pagtitinda. Isang araw, pinakain ko po si kuya. Bumili lang ako ng ulam noon sa karinderya. Naalala ko po noon, minudong baboy po yung nabili ko. Na mga panahong ito, 1 linggo nang nakahiga si kuya at matamlay pa rin siya at tinatamaan pa rin ng konting lagnat. Pinainom ko siya noon ng gamot. Pagkatapos ay binigay ko na sa kanya yung pagkain. Pero pagkaabot ko sa kanya, nakita niya yung ulam na minudo na binili ko at ang sabi niya ay hindi niya daw gusto ang ulam na binili ko. At nagtaka naman ako kasi paborito niya po yung minudo na yon. Kaya tinanong ko siya kung anong gusto niya. At ang sabi niya, parang gusto niya daw po ng dinuguan. Bumalik ako sa karinderya noon at swerte naman, meron silang lutong dinuguan noon. Kumain po noon si kuya nang makabili ako. Masayang masaya siya noon nang makitang nabili ko ang gusto niyang ulam. Sarap na sarap si kuya noon na parang wala nang bukas kung kumain siya ng mga panahon na yon. At gustong gusto niya po talaga yung dinuguan na yon. Kasi wala na nga siyang ganang kumain noon pero kapag dinuguan po ang ulam niya,
Kumakain po siya at malakas po itong kumain. Sa araw-araw na lumipas, laging tinuguan ang gustong ulamin ni kuya. Kung walang tinuguan na lutong ulam, ay yung pong Betamax po ang gusto niyang kainin. Lagi po yan, puro dugo ang hinahanap ng panlasa niya at sikmura. Kahit na 10 years old pa lang ako noon, alam ko nang may mali si kinikilos at pag-uugali ni Kuya Jason. Kasi hindi naman normal yung palagi ang pagkain ng dugo. Almusal hanggang sa hapunan ay laging dinuguan at Betamax ang nilalantakan ng kuya ko noon. Pero hindi ko po sinabi sa nanay ko noon yung mga hinala ko na yon. Dahil siguro meron lang pong sakit si kuya kaya iba po ang hinahanap ng kanyang panlasa. Makalipas ang ilang linggo, gumaling po si kuya. Nakakatayo na ito at nakakalakad na ng maayos. Pero marami po ang nagbago sa ikinikilos ni kuya at sa pagkatao niya. Noong mga panahong ito, huminto na muna si nanay sa pagtitinda sa palengke para matutukan niya po si kuya at maalagaan. Isang gabi na maghahapunan kami, hindi sumabay si kuya sa amin sa pagkain. 3 gabi na siyang hindi sumasabay sa amin ni nanay sa pagkain. Dito ko na po inilahad sa nanay ko yung mga kakaibang napapansin ko sa kuya ko. Ang sabi ko sa kanya ay hindi po siya kumakain ng mga pangkaraniwang ulam na kinakain namin. Ang gusto niya ay yung sariwa at dugo ang lagi nitong kinakain. Nagtaka noon si nanay kaya naisipan nitong puntahan siya sa kwarto para piliting kumain. Pero pagpasok niya po, wala po noon doon si kuya. Pero pagpasok ni nanay, meron po itong naamoy na umaalingasaw po na amoy na parabang sariwang karne. Yung bang naaamoy natin sa palengke ng karnehan, ganoon po ang naaamoy ni nanay. Hindi niya po alam kung saan ang gagaling ang amoy na yon hanggang po sa makita niya yung mga iilang langaw na lumilipad at labas-pasok po sa ilalim ng kama ni kuya. Agad naman sinilip ni nanay ito at dumungaw po siya sa ilalim ng kama ni kuya noon. At doon po ay tumambad po sa kanya ang malalaking pitsyo ng karne. At yung iba ay nabubulok na po na parabang ilang araw na niya doong tinago. May nakita din po siyang mga dugo na nakalagay po sa malino na plastic na kanya pong tinali. Kung napapaisip po kayo kung anong klaseng karne ang nakita ni nanay doon, ay karne daw po yun ng baboy. Dahil may mga paa at hita daw siya ng baboy na nakita doon at hindi daw po yung karne ng alam nyo na yun. Dahil nagtugma-tugma ang mga sinabi ko kay nanay tungkol sa mga kakaibang ikinikilos ni kuya at sa mga nasaksihan nito sa kwarto niya, ay walang pagdududa na naging aswang daw po ang kuya ko. Yun po ang agad na pumasok sa isip ni nanay dahil may mga karanasan po siya dito. Dahil po sa probinsya po siya ng Capiz lumaki at tumira. Sa Bulacan nga po pala kami nakatira noon nang mangyari ito. Dahil taga dito po ang tatay namin. Wala namang masamang nangyari sa kuya ko. Naagapan agad naman ni nanay ang kalagayan niya. Marami rin kasing alam ang nanay ko pagdating sa mga naaswang pati na rin sa mga naengkanto. Kinalakihan na kasi niya noon ang mga ganitong pangaaswang at pagpapasa ng mga lahi ng aswang. Tinuruan din kasi siya noon ng tatay niya. Kumbaga, kailangan talaga nilang matutunan ang mga kaalaman na ito para makaiwas sila sa mga ganitong sitwasyon. Pero hindi niya inaakala na mangyayari po ito sa sarili niyang anak. Gumaling po ang kuya ko. Hindi na hinahanap ng panlasa niya ang sariwang dugo at sariwang karne. Pero naging sensitibo po ang panlasa niya. Hindi na niya masyadong nalalasahan ang mga pagkain na kinakain niya. Pero sino naman ang gumawa sa kanya nito? Gayong sa Manila naman siya namasukan ng trabaho noon at sa Bulacan naman po kami nakatira. Ang unang pumasok sa kuya ko noon ay yung pong nakilala niyang babae sa bar. Noong pong minsang nagkayayaan daw po sila ng mga katrabaho niya na pumunta doon. Nabighani daw po sa kanya ang babaeng ito na bigla na lang daw pong lumapit sa kanya at nagpakilala sa kanya ito
na nagtatrabaho daw siya doon sa bar na yon. Nagkaroon daw sila ng kwentuhan hanggang sa lumalim ang pag-uusap nila at lalong natamaan daw siya ng pagkalasing at pansin niya noon na parang nilalasing daw talaga siya ng babaeng ito dahil sunod-sunod daw po siyang tinatagayan ng alak. Dahil sa patuloy na pang-aakit sa kanya ng babae ay nagpasya po silang dalawa na umalis sa bar na yon at nagpunta po sila ng motel. May nangyari daw po sa kanila ng babaeng nakilala niya sa bar nang magpunta sila ng motel. At pagsapit ng umaga, nagising si kuya. Wala na daw yung babaeng katabi lang niya sa pagtulog. Nang magising si kuya, hindi na daw niya naaalala ang itsura ng babaeng ito. Kahit pilitin niyang alalahanin ito, ay hindi na niya magawa. Pero alam niya sa sarili niya na nakasama niya ito. At pagkaalis niya ng motel ay doon na po siya nakaramdam ng pagkahilo at sumama na po ang kanyang pakiramdam. Hindi namin alam kung dahil lang yun sa kalasingan kaya hindi niya mailarawan ang itsura ng babaeng yun. Kaya hanggang ngayon ay hindi po nabigyan ng hustisya ang nangyari sa kanya. Sabi ni nanay ay pinasa daw po sa kanya ang lahi ng aswang gamit sa mga pinapainom na alak sa kanya ng babae. Matagal na pong nangyari ito at nasa mabuting kalagayan na po ang kuya ko at kami pong magpamilya. Gusto ko pong ibahagi ito para maging babala sa mga taong mabilis magtiwala sa mga taong hindi natin kilala. Ang kwentong ito ay nanggaling sa kwento ng tatay ko at may kinalaman ito sa mga nilalang na aswang. Tungkol ito sa kabataan niya dati bago niya makilala ang nanay ko. Malapit sa bundok ang bahay kung saan nakatira sila tatay noon. Pagsasakang hanap buhay ng lolo ko, tatay ni tatay. At kung maaya sila ng mga ibang kakilalang mangingisda, ay minsan sa pangingisda sila nakakakuha ng panggastos sa araw-araw. Maraming haka-haka at sabi-sabi sa lugar na kinalakihan ni tatay. Isa na nga dito ang mga nilalang na aswang. Dahil kada taon ay may nawawala ng buhay sa baryo nila at isinisisi nila ito sa mga aswang. Kumbaga, lagi sila nag-iisip kung sino na naman kaya ang mabibiktima ng mga ito. Sino na naman kaya ang mamamatay. Tatlo silang magkakapatid. Bunso si tatay. Si tatay na lang noon ang inaasahan ng lolo dahil pamilyado na po ang mga kapatid nito. Kasama siya lagi ni lolo sa pagsasaka at pangingisda. Pero noong may nag-alok sa kanya na magbantay sa lupain ng kakilala ng pamilya nila, ay doon na po siya nadistino at nagtrabaho. Ang lupain na binabantayan ni tatay ay pagmamay-ari ng pamilyang De Jesus. Bagamat malaki ang tingin sa kanila ng mga tao sa lugar nila, ay marami di umano ang pinaghihinalaan na mga pamilya daw na ito ay may lahing aswang. Nung unang nanilbihan doon ng tatay ko ay hindi niya alintana ang mga sabi-sabi sa pamilya nila. Hanggat hindi umano nakikita ng kanyang mga mata ay hindi niya daw po ito paniniwalaan. Isa po ang lolo ko sa mga naniniwala na ang pamilya ng De Jesus ay mga aswang daw po talaga. Kaya tutol siya noon sa naging desisyon ng anak niya na mamasukan doon. Pero hindi naman niya kayang pigilan si tatay sa kagustuhan niya magtrabaho doon. Dahil ang nasa isip noon ni tatay ay yung kikitain niya doon na doble ang laki sa kinikita niya sa pagsama sa pagsasaka at pangingisda kasama si lolo. Kumbaga parang di umanong nagtrabaho na siya sa syudad ng Manila. Ganon daw po katumbas ang kinikita niya sa paninilbihan niya sa pamilya ng De Jesus. Lumakas pa ang tiwala at paningin ni tatay sa pamilyang ito nang tuluyang makilala niya itong lubusan nang medyo tumagal na siya doon. Ang hinala niya kung bakit ganoon na lang tingin ng mga tao sa kanila
ayun ay dahil tahimik ang buhay ng pamilyang ito. Hindi kasi sila palalabas ng bahay at halos si Mang Diego lang ang lumalabas sa kanila at siya lamang ang kilala ng mga tao sa lugar nila. Dito nakilala ni tatay ang dalagang anak ng pamilyang De Jesus na itago na lamang natin sa pangalang Esmeralda. Matanda sa kanya ito ng 4 na taon. Si tatay ay nasa 19 anyos pa lamang nang makilala niya si Esmeralda. Nakilala niya ito dahil si Esmeralda ang laging naghahatid sa kanya ng pagkain na iniinom niya at ng pagkain. Kada sasapit ang alas 10 ng umaga at alas 3 ng hapon ay inaasahan na niya na pagdadala na siya ni Esmeralda ng tubig at merienda. Ang trabaho noon ni tatay ay alagaan ng 2 kalabaw at mga baboy nila. Siya rin ang pumipitas at kumukuha ng mga buko at madalas lagi siyang nagtatabas ng mga damo para mapanatiling malinis at magandang tignan ng lupain ng pamilyang ito. Noong una, akala ni tatay ay nag-iisa lamang ang anak ng pamilyang ito. Yun ay si Esmeralda lang. Pero may natuklasan siya noong minsang napasok siya sa mismong bahay ng mga ito. Nangyari ito nang mismong sumama ang panahon at akmang uulan na, kaya naman sinundo siya noon ni Esmeralda at inayang pumasok muna siya sa kanila para sumilong. Nung nakapasok si tatay sa bahay nila Esmeralda, ayun ang unang beses na nakita niyang loob ng bahay ng mga ito. Simula nung namasukan siya doon, 3 buwan nang nakalipas. Pumasok si tatay pero hanggang doon lang siya sa terrace nila. At umupo lang siya doon at sinamahan siya noon ni Esmeralda at ni Mang Diego. Ng mga oras na ito, nagkwentuhan silang 3 hanggang sa lumabas si Ate Lynn, yung asawa ni Mang Diego. At ang bungad na sabi nito ay kumain na daw muna sina tatay at pumasok sa loob. Pagpasok ni tatay ay nakaramdam na ito na parang mabigat sa pakiramdam at parang hindi siya komportable ng mga oras na ito. Iniisip niya kung dahil lang ba yun sa kulob na kulob ang bahay nila at walang isang bintana ang nakabukas sa bahay nila. Gayong marami naman silang bintana at maliwanag pa naman at maaga pa lang ng mga oras na yun. Sobrang init din umano sa loob ng bahay na yun dahil nga kulob ang bahay at walang bintanang nakabukas para pasukan ng hangin. Kinutuban si tatay ng mga oras na yun. Sa tagal niya doon ay doon pa lamang siya nakaramdam ng pagkatakot. Pero sa kabila ng takot na nararamdaman niya ay nanatili siyang kalmado. Habang naglalakad sila papuntang kusina ay napalingon si tatay sa pader kung saan may nakasabit na isang picture frame. Doon ay nagulat siya dahil may kakambal si Esmeralda sa picture at kamukhang kamukha niya ito. Walang labis at walang kulang. Pati ang haba ng buhok at itsura ng kakambal niyang ito ay kamukhang kamukha ni Esmeralda. Wala kang makikitang pagkakaiba sa itsura ng dalawang ito. Hindi na nabanggit ni tatay ang natuklasan niya pagpasok nila ng kusina. Agad silang umupo para kumain. Napansin niya ang ulam na inihapag ni Ate Lynn sa lamesa. Minudo ito. Pero pagkapag nito sa lamesa, ay binigyan si tatay ni Ate Lynn ng ibang ulam na hindi kinuha doon sa unang inihapag niyang ulam. Minudo pa rin naman ang ibinigay kay tatay pero hindi sinabi sa kanya kung bakit ibang ulam ang ibinigay sa kanya. Ganon pa man ay ipinagsiwalang bahala na lang niya ito at kumain na siya. Masarap naman daw ang ulam na kanilang pinagsaluhan. Naparami nga si tatay sa pagkain hanggang sa lumabas ang mag-asawa nang may marinig silang tumatawag sa labas ng kanilang bahay. Si Esmeralda at si tatay na lamang ang natira sa lamesa noon. Pero maya-maya lang ay tinawag ng mag-asawa sa Esmeralda at si tatay na lang ang naiwan ng mga oras na yon. Naubos ni tatay ang ulam nitong minudo tapos balak pa niyang ubusin ang natira ng kanin. Kaya naman sinulit na niya ang mga oras na yon habang wala yung 3. Kumuha siya doon sa mangkok na minudo na pinagsasaluhan ng 3. Pagkakuha ni tatay ng ulam ay sakto naman ang pagdating nila.
Humingi sila ng pasensya dahil naiwan siyang mag-isa sa pagkainan at nagsabing may bisita lang daw umano at nagtanong sa kanila. Nang magsimula na silang kumain ulit, ay talaga namang gustong iluwan ni tatay ang sinubo nitong pagkain noon. Nagtaka siya kasi bakit yung minudong kinuha niya sa mangkok na pinagsasaluhan nilang magpamilya ay napakapait at halos masuka siya sa sobrang sama ng lasa nito. Pinigilan niya lang ang sarili niyang maduwal ng mga oras na yun dahil mapapansin siya ng magpamilya. Pero takang-taka siya noon kung bakit hindi nakakaramdam ng konting pandidiri ang magpamilyang yon sa minutong kinakain nila. Gayong napakasama naman ang lasa nito. Napasabi siya sa isip niya. Doon na siya napaniwala na meron talagang kakaiba sa magpamilyang yon. At pumasok sa isip niya na baka dahil ibang pagkain ang ibinigay sa kanya kasi hindi niya masisikmura yung normal na pagkain na kinakain nila. Tumila na din ang ulan at ilang sandali lang na makakain sila ay nagpaalam na din si tatay na uuwi na ito. Madilim na nang lisanin ni tatay ang bahay ng pamilya de Jesus. Naglalakad lang siya pauwi. Ang tansya ng layo mula sa bahay nila na nilalakad niya araw-araw ay nasa kalahating oras. Pero nung mga oras na yun ay noon lang siya ginabi. Ngayon lang din siya naglakad sa lugar na yun ng madilim. Kaya nagsisisi siya noon na hindi siya nakahiram ng ilaw sa pamilyang de Jesus dahil napakadilim talaga sa lugar na dinadaanan niya. Patag pa naman ang dinadaanan niya at halos meron pa namang liwanag ng buwan. Hanggang sa pagpasok niya ng bundok ay doon na talaga dumilim ang paligid dahil puro puno na. Sanay naman umano si tatay sa daan na yon at kabisado naman niya ito. Pero ng mga oras na yon ay parang nakakaramdam siya ng pagkatakot. Na para kasing merong lalabas anumang oras sa gilid niya o sa harap ng dinadaanan niya. May dala naman siyang itak sa kaliwang bewang niya na ginagamit niya sa pagpitas ng mga buko at pagtabas ng damo. Lagi niya itong dala. Na mga oras na yun ay napahawak siya dito. Na baka sakaling merong biglang umatake sa kanya ay alam niya na yun handa siya. Habang naglalakad siya sa di kalayuan ay meron siya na aninag na itim na aso at napakalaki nito at nagngingit-ngit na ito sa galit na kahit malayo pa sa kanyang asong ito ay rindig na rindig nito ang usal ng aso. Isang kisap mata nito ay nasa harap na niya ang asong kanina ay malayo pa lang sa kanya at akmang dadambahin na siya nito. Dahil sa bilis at lakas ng asong yun ay wala na siyang nagawa at nasuwag siya nito at napahiga siya sa lupa habang nasa taas na ang aso. Dahil nga sanay si tatay sa mabibigat na gawain at naensayo niya ang paggamit ng itak sa pagtabas ng damo at pagkuha ng buko, ay matagumpay niyang nataga sa tagiliran ng asong nakadambas sa kanya at agad ditong bumagsak at nakawala sa pagkakadambas sa kanya. Pagkabagsak nito ay may buhay pa ang asong ito at humihinga pa. Kaya naman sa takot na baka atakihin pa siya nito ay inambahan pa ni tatay ng isa pang taga sa leeg ang aso at tuluyang naputol ang ulo nito. Ng mga oras na yon ay garantisado ni tatay na aswang ang asong pinugutan niya ng ulo noon. Malaki ito at mahabang mga balahibo na hindi normal sa normal na aso. Naisip ni tatay na kunin niya ang pugot na ulo ng aso at iuwi para ipakita kay lolo nang masigurado ito na isa nga po itong aswang. Umuwi siya, dala-dala ang ulo ng aso at pagkarating ng bahay, isa nga daw po itong aso, sabi ni lolo. Kinabukasan, pagkagising ni tatay, ang pugot na ulo ng asong una niyang hinanap kung saan niya ito'y tinago. Pero nang makita niya ito, isa na itong ulo ng tao at laking gulat niya nang makita ang ulong ito ay kamukhang kamukha ni Esmeralda. Nang matuklasan niyo ni tatay hindi na umano ito na masukan sa pamilya ng de Jesus at ang tiwalang ibinigay niya kay Esmeralda ay napalitan ng galit na dating mabait at maarugang tao ay gusto pala siyang patayin. Nang matapos ang pangyayaring ito, balik lang sa dating normal lang buhay nila tatay
At naniwala na noon si tatay na meron pala talagang nabubuhay na mga aswang. Pero may bumasag sa katahimikan nila nang matuklasan nilang buhay pala si Esmeralda. Nakausap umano ito ni tatay isang araw at walang kaalam-alam sila Esmeralda na si tatay ang pumaslang sa kambal nito. Opo, yung kakambal ni Esmeralda ang napaslang ni tatay. Ang asong pinugutan niya ng ulo.